Ephesians 6, verse 10. Ephesians chapter 6, verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Tuloy-tuloy natin. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Diyos ang pala sa kanyang mga salita, tayo makaupo, mga kapatid. Praise the Lord. Magandang gabi, mga kapatid. At familiar verses na ating binasa at I think last Sunday, kung maalala nyo, ay nadaanan ng mga bagay na ito. Pag-usapan natin sa loob ng ilang mga minuto ang the whole armor of God. At nakita natin kung gaano kahalaga kung sinong may armor sa gabing ito. And, napakahalaga na lagi nating suot ang whole armor of God. Sabi nga, last time, tayo ay nasa labanan. Kung nasa labanan ka, magbihis ka para lumaban. Kung ang mindset ng tao ay nasa bakasyon, nakapambakasyon lang siya. Kung ang mindset ng tao ay pamamasyal, ang bihis niya ay pamamasyal. Pero kung ang naisipan natin sa mga huling araw na ito ay nasa labanan, nabanggit last time, no? It's an everyday battle. So, dapat tayo ay nakabihis in the full armor of God. And tingnan natin itong typology ni Apostol Pablo na advice or paalala sa mga mananampalataya, of course, na tayo ay, sabi ng verse 10, magpakalakas. Be strong in the Lord and in the power of his might. Dahil parang di naman ito yung mga modern na soldier ngayon, na mga sundalo. Yung whole armor ito na dinidescribe niya ay mga armor, yung mga sinusuot ng sundalo nung kanilang panahon. Iba na ngayon. Mga bulletproof na ngayon ang mga damit at kung iba pa, mga high-tech na mga gadgets at iba pang mga armas. Pero tingnan natin yung paglalarawan ni Apostol Pablo, isang, I believe, sa parang Roman soldier na wearing an armor, yung klase ng kasuotan na meron sila at yung semblance pa kaugnay sa buhay Kristiyano, pananampalataya. So, sana yan kanina, hindi ito kagaya ng mga armor ngayong panahon. So, yung, kung na-imagine nyo, napanood yung mga pelikula, may mga bakal, mga armor. Sa balikat, may shield talaga na bakal, may sibat, may espada. Ngayon, baril na. Mga jet na naglalaglag ng missile. Pero iba noon, mga panahon, mga gantong panahon. So, sabi ng verse 10 to 11, be strong in the Lord and in the power of his might. So, kailangan natin yan, mga kapatid. Na tayo magpakalakas sa mga panahon na ito. Of course, minsan tayo nanghihina. Pero hindi dapat tayo manatili sa kahinahan. Kailangan pakalakas patuloy sa Panginoon. Be strong in the Lord and in the power of his might. Bahagi
ng ating pagpapalakas, mga kapatid. Of course, alam ko sa gabing ito, gusto natin magpakalakas sa Panginoon. At bahagi ng pagpapalakas, being strong in the Lord, ang dinugtong yung verse 11, put on the whole armor of God. So, sa gabing ito, sinong nais maging malakas, sa dami ng mga nangyayari sa paligid at mga personal na mga problema at pagsubok, kailangan natin magpakalakas. Pagsubok hindi lamang sa mga practical na buhay sa lupa, of course, sa pananampalataya. Na tayo magbihis ng buong kagayahan ng Diyos. So, yun ay, sabi natin, kailangan natin gawin, mga kapatid, kung gusto nating magpakalakas sa Diyos. We put on the whole armor of God. So, kung ating imagine, sa mga unang panahon, kung wala pa namang mga tangke, mga baril, mga kung ano-ano pang mga high-tech na mga kagamitan. So, ang mga sandata, espada, kutsilyo, mga armor, mga pana, spear, yung mahabang stick na may tulis sa gitna. So, yun yung mga weapons na ginagamit noong mga panahon na yun sa pakikipaglaban. So imagine kung wala kang armor. Napakadaling tusukin ng isang sundalo. Wala kang armor. Yung mga haharapin mo, mga espada, kutsilyo, mga anong matatalas na sandata. Ang sabi doon sa verse 16, fiery darts. Imagine, may pana na may apoy pa sa dulo. So imagine kung ang isang sundalo ay walang armor at iharap niya ang kanyang sarili sa gera sa ganong mga sandata, mga kapatid, ay malamang hindi siya tatagal. So, noong mga panahon na yun ay bukod sa pagandahan, of course, palakasan ng armas and patibayan din ng armor na hindi basta-basta masisira ng mga sandata. Nandun yung parang illustration ni Apostol Pablo. Kung nakikita niyo imagine niyo yung may eksena, di ba? Ang hirap sa isang taong walang armor, sundalong walang armor, na sasagupa sa maraming espada at iba pang mga patalim. Paganda nung sinabi ng isang narinig kong preacher, ang isang tao na walang armor ay easy target. Easy target, mga kapatid. Malamang uunahin yan sa gera na tamaan. Dahil wala siyang armor. Of course, kapag may armor, mas mahirap siyang hahanapin mo pa kung saan pwedeng anggulo na matatamaan, masusugatan mo siya. Pero sa isang taong walang armor, easy target yan. And kung sa buhay Kristiyano, ayaw nating maging easy target, mga kapatid. Kailangan natin sabi ng ating sa full armor of God. Amen. Dahil alam natin, ang armor ay designed, ang reinforcement na para takpan ng katawan dahil hindi niya kakayanin ng mga armas matatama. There is an armor, hallelujah, upang masalag ang mga atake ng kaaway. Hindi ito makapenetrate. At kailangan natin yan sa pakikibaka. And usually,
Sa mga taktika ng pagkipaglaban, hinahanap yung weakness ng mga armor. Saan ba pwedeng, saan ba may open na pwedeng hiwain para masugatan yung sundalo. Nahanap yung weakness. Siguro, visualize natin, no, yung isang sundalong walang armor or kulang yung armor na harap sa pakikibaka. Sabi nga narinig natin last Sunday, kailangan nating harapin ang kaaway. And harap tayo with armor, of course. At isang mabuting bagay, mga kapatid, ang Diyos ay nag-provide ng full armor. Hallelujah. Upang maharap natin ang kaaway at tayo magpakalakas, maging malakas, hallelujah, sa pagharap sa kaaway. Dahil alam natin sa buhay Kristiyano, once na tanggapin natin ng Panginoon, alas nating marinig na ang lahat ng armas ng kaaway ay nakatutok sa atin. So, salamat sa Panginoon, may provided na full armor. Amen. Mayroong protection na inilagay ng Diyos, mga kapatid. Upang tayo maingatan at makatagal, maging matibay sa harap ng mga lalang ng kaaway. This full armor, na-appreciate natin yun. Salita na yun, na full armor. Dahil the whole armor. Dahil ang pinadala ng Diyos na armor ay hindi kulang-kulang. It's an whole armor of God na nagpoprotekta sa atin against sa iba't ibang mga lalang ng kaaway. So, for the purpose, verse 11, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Upang magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. And napakaraming lalang ng dyablo, mga kapatid, na inilalagay sa ating unahan. Lang ibang susi upang tayo magsitibay, hallelujah, laban sa mga gawa ng kaaway, kundi ang magbihis, hallelujah, ng buong kagayahan ng Diyos. Sa ating mga sarili, wala tayong magagawa. Sa ating mga sarili, hindi natin makakaya ang mga lalang ng dyablo na sari-sari sa iba't ibang bahagi ng buhay ay inilalagay sa atin. Ngunit, sabi natin kanina, may provided na full armor of God, whole armor of God, na ating kailangan for the purpose. Dahil, sabi nga, last time, ang kaaway hindi maaawa. Kung wala kang armor, mas sasamantalahin niya. Matake. Hindi niya sabihin, kawawa naman to, wala tong armor. No, mas sasamantalahin niya ang mga pagkakataon na tayo ay walang bihis na armor. Siya ay tusot madaya. And the only way, sabi niya, to withstand, magsitibay laban sa lalang ng dyablo, ay ang pagsusuot ng kagayahan ng Diyos. Wiles of the devils na ito, from the Greek word methodeia, cunning arts, deceits, craft, and trickery. Hindi lang siya
sa mga lalang ng kaaway, mga pandaraya ito mga kapatid. Minsan, hindi siya obvious dahil madaya. Hindi mo mapapansin. Ganun naman, di ba, sa mga digmaan. Minsan, bibiglaing atakin yung isang kampo. Surprise attack. Na off guard na hindi na inaasahan, hindi sila nakapaghandang sumalag. Naka-atake na yung kaaway. So may mga tuso, mga lalang ang kaaway. So, ganon natin kahirap or kahirap at yung labanan na ating kinaharap. May cunning devices, may mga katusuhan at lalang ang kaaway. Trickery, mga tricks. Inilalagay upang makapinsala sa buhay, mga anak ng Diyos. To withstand this. Kasi ang kaaway, hindi yan harap-harapan na lulusob. Sabi natin, madaya siya na minsan sa likuran. So anong magiging lagay ng isang taong walang armor, no? Sa kalaban na tuso? Mahirap ang kanyang pakikibaka. So, one purpose, upang magsitibay sa mga lalang ng kaaway. Verse 13. Take ye unto the whole armor of God, that ye may be able to stand in the evil day. In the evil day. Lalo na sa mga huling araw na ito. Nandito nga tayo sa evil age. Sa mga araw na ang kaaway gumagawa. Sa mga talagang araw ng digmaan ng ating mga buhay. To be able to withstand on this evil day. Dahil sa mga gera, mga kapatid, hindi lang isang atake ang ating mararanasan, kabi-kabila yan. Doon sa araw mismo ng digmaan, na marami kang ataking mararanasan, you need this whole armor of God. Dahil ang pakikibaka sa digmaan ay hindi lang one-on-one. Maraming kaaway. Ang sabi ng ating binasa, we war against principalities, powers, rulers. Puro plural, mga kapatid. Marami tayong kalaban. Sa dami ng kaaway at sa katusuhan ng mga kaaway, we need protection. I hope nakikita natin yung digmaan na kung saan naroon tayo, mga anak ng Diyos. Kung saan nakakita ng war na isa lang ang kalaban. Marami. Merong multiple attacks at iba't ibang mga sandata. May pangmalayuan, may malapit, may mga armor ng kalaban. Sa ating buhay, minsan, nandiyan ang panunukso ng kaaway, karamdaman, financial struggle, minsan panggugulo sa mga relasyon, mga pagkatakot, at iba pang mga lalang ng kaaway. I'm sure naranasan natin yan. Sari-sari ang mga ginagawa ng kaaway. Dahil tayo ay nagdeklara ng digmaan. Simula lang tinanggap natin ang Panginoon. Naman niya sasabihin, nakaisa na akong atake, tama na. To withstand in this evil day, na maraming ginagawa ang kaaway, mga kapatid. At siya ay nagmamadali, sabi ng kasulatan. Ay, alam na niya ang kanyang oras. Nasamantala niya ang mga panahon.
At yadamihan niya mga pandaraya. So, yun yung sinasabi ng ating kapatid. Sabi ni Brother Jerome, tayo ay nasa digmaan, mga kapatid. Hindi ito simpleng one-on-one na laban na parang boxing. Marami tayong kaaway. Dahil tayo nasa digmaan. And we need this full armor of God. Dahil sabi natin kanina, full armor, covered ka. Ang ating buong buhay ay covered. Dahil tayo nasa digmaan nga at marami. Sari-sari ang kaaway. Kaya sabi natin kanina, ma-appreciate natin yung whole armor. Verse 13, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. So katapos-tapusan, at kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Mga ibang translations. Pagkatapos ng iyong mga labanan, pagkatapos ng gera, pagkatapos ng war, ay makapanatili kang nakatayo. Diba? Mahirap naman yun pagkatapos ng iyong labanan, ay tumba ka rin. Draw, tabla. Pagkatapos ng labanan, magpapakatibay ka at matatagalan yung mga pagsugod ng kaaway at siya'y malilipol at ikaw pagkatapos ng lahat, having done all, tayo ay nakatayo. Yun yung goal ng battle, mga kapatid. To stand strong at talunin ang kaaway. Ang kaaway, siyang dapat tumumba pagkatapos ng laban. At tayo yung nakatayo ng mga anak ng Diyos. No, hindi ginawa ang full armor para maging draw ang laban. Hindi para tabla. Ito ay pinalakas, no? Sa armor, hallelujah, na nagsabi, kung ating isusuot pagkatapos ng mga labanan, tayo ay nakatayo. Ganon kahalaga yung full armor of God. Mahirap naman yun, kung puro draw na lang yung laban. Walang parehong tumba. Walang nanalo. So ano ba yung, tingnan natin yung verse 11, mga bihis kayo ng buong kagayahan ng Diyos. Put on the full armor. Full armor of God. So ano ba yung pagbibihis, mga kapatid? Put on the whole armor. Greek word enduo, to clothe, bihisan, literal. To sink into clothing. To immerse. So ibihis. Of course, hindi literally na mamaya titingnan natin kung ano yung armor na sinasabi. Pero hindi naman literally na tayo magbibihis ng isang armor ng mga panahon na yon. Meron tayong dapat ibihis. Ang figurative. Isang paglalarawan. Yung ibihis doon na hindi isang literal na armor or damit na isusuot ng tao. Tingnan natin, Colossians 3. Agad. Colossians 3, verse 7, in which he also walked sometime
when ye live in them. But now ye also put off all this: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lie not to one another, seeing that ye put off the old man, which with his deeds, and have put on the new man, which is renewed in the knowledge, after the image of him that created him. Natin sa verse 12. 11. Whether there is neither Greek or Jew, circumcision or uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long suffering. So, dito ay ating nabasa, pinapakita na tayo magbihis ng verse 10, new man. Bagong pagkatao. Bagong pagkatao. Bagong pagkatao. So ano ba itong bahagi ng pagbibihis ng bagong pagkatao? So binasa natin yung mga verses sa taas. No, yung iisang tabi yung mga dating nakagawian ng lumang tao at ibibihis ang isang bagong pagkatao. New man, yung bagong pagkatao na naayon sa larawan ng Diyos, of course. At pagka ito ating isinuot, anong ating ibibihis? Merong mga, sa verse 12, ating binasa, merong mga kailangang mahayag, makita sa buhay ng tao. Ang kahabagan, kagandahang loob, kababaan, pagpapahinuhod. Na as an elect of God, na kailangan, sabi ng verse 12, gaya ng mga hinirang ng Diyos. Mga bis nga kayo, gaya ng mga hirang ng Diyos. Na mga banal na minahal. So yung pagbibihis, parang in relation sa pagkakaroon ng bagong pagkatao. Na isinantabi yung mga luma, yung mga binasa natin, verse 7 to 8, yung mga masamang kaugalian ng lumang pagkatao at magbihis ng bago. Ang isang kaparehong kaisipan, Ephesians 4, verse 21. If so be that ye have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus, sa Tagalog, kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan na kay Jesus ay inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao, na sumama ayon sa mga kahalayan at pagdaraya. At kayo'y mga bago sa spirito ng inyong pag-iisip, 24, at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao. Put on the new man, na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan sa totohanan. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga sangkap na isa't isa sa amin. See? Merong pagbibihis din na pinakita. From old to new man. No, iwawaksi yung mga dating mga karakter ng lumang pagkatao na sumasama, sabi ng verse 22, yung tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay sa nakaraan. At magbago ng pag-iisip at magbihis ng bagong pagkatao.
At sabi ng verse 25, iwaksi ang mga kasinungalingan at magsalita about isa sa katotohanan. So, kita nyo yun, yung pagbibihis, mga kapatid. Some, parang mayroon siyang relasyon sa pagbabago ng isang tao. Romans 13, isang halimbawa pa. Romans 13, verse 13. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provisions of the flesh, fulfill the lust thereof. See? So, meron doon sa verse 14 na pagbibihis muli. Isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo. Put on the Lord Jesus Christ. At makita natin, ano bang dapat mangyari sa buhay ng tao na ibinihis ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng 13, magsilakad. Verse 13, let us walk honestly as in the day, not in rioting, drunkenness, hindi na sa mga dating pamumuhay na ito. Sinasabi ng verse 13, mga paglalasing, kahalayan, mga pagkakainggitan. Merong transformation na nangyayari once na nagbihis isang tao. Hindi bagkus isakbat ninyo ang Panginoon. Ang tao ibinihis si Kristo at huwag paglaanan ng laman. So kung ang dating buhay natin ay sa laman, once na ibinihis natin ng Panginoon, dapat hindi na paglaanan ang pamumuhay ayon sa laman at sundin ang kahalayan ng laman. So, kung ating ibibihis ang whole armor of God, kailangan may nangyayaring pagbabago sa ating mga buhay, mga kapatid. Merong parang manifestation, may nangyayari base doon sa ating ibinihis. From an old nature, patungo sa isang, sabi natin, new nature. Kung tayo nagbihis ng kagayahan ng Diyos, so dapat yung kagayahan na yon ay i-apply natin sa ating buhay. Na ito ay magbabago, magdudulot ng pagbabago sa ating mga buhay. Yes. Merong change. No? Dahil lang yung pagsusuot, pagbibihis ng full armor of God ay hindi lang claim, hindi lang angkin, at merong buhay na manifested, mga kapatid. Nakikita sa class, sa buhay ng tao kung suot niya ang armor of God. Merong manifested life na ayon doon sa armor. Yung pagsusuot ng full armor of God, ng whole armor of God, mga kapatid, ay hindi lang motivation. Hindi lang simpleng encouragement. Ito ay may ginagawa sa ating mga buhay. Hindi lang ito pagaanin at palakasin ang ating mga kalooban. Hindi lang pagpasayahin tayo sa oras ng mga problema. Meron itong ginagawang pagbabago. Hallelujah. Sa ating mga buhay. Hindi siya simpleng encouragement.
Salamat, nakapakinig ako ng salita ng Diyos ngayong araw. Ang lakas ko. Of course, tayo pinagpapala, of course, sa pakikinig. Pero, it's more than that. Diba? Halimbawa, meron tayong mga uniform sa mga trabaho. May uniforme ng pulis, may uniforme ng doktor, may uniforme ng teacher. And pagsuot ng tao yung certain uniform, aakto siya ayon sa description ng uniform. Kung pang pulis, ay malamang pulis yung kanyang trabaho at gaganap siya ng tungkulin ng isang pulis. Kung doktor ay doktor. So mahirap naman. Yung naka-uniforme ng pulis, sinuot niya yung uniform ng pulis, tapos papasok siya sa ospital. Doon siya mag-check up, mag-BP, kukuha ng dugo. At yung doktor na puti yung uniform, nagbihis, tapos nagtatrabaho sa bukid. Mag-aararo. Imagine, nakabihis doktor, mas mag-aararo. Diba? Sa labas nga, minsan, mag-polo ka, magpantalon, takin, leather shoes. Pastor! Lokohin ka sa labas. Pastor! Na-identify nila sa damit. Sabi mo na lang, hindi po. Pero mahirap yung nakadamit ng maayos sa simbahan, pero iba yung ginagawa sa labas. So, ayon sa kasuotan, yung ating gagawin. Imagine, uy, si brother, sister, tapos, ahaba ang buhok, nakapalda, nakapolo, nakapantalon, tapos nasa patron. Damit Kristiyano yun. Kaya, nakapagtataka pag nakita mo yung isang mananampalataya sa ganun kalagayan. Dahil, supposedly, hindi niya dapat ginagawa yun. Pero, sa kabila ng kanyang kasuotan, makikita mo siya sa ganun. Diba? Mahirap lang sa panahon ngayon dahil may mga nag-uniforme pero kalaban pala. Minsan di mo na malaman. Pero, diba? Hindi mo malalaman na pulis yung isang tao. Pag pare-pareho lang, nangyari, sa isang ordinaryong araw, hindi mo makikilala sino ba yung gantong trabaho. Pero once na mag-uniform, alam mo kung sino. So babalik tayo. Full armor of God, Ephesians chapter 6, ay dapat more than just claim. Higit sa sa emotion, higit sa motivation, mga kapatid, ito ay may ginagawa sa ating buhay. Once na ibinihis natin. Sabi natin kanina, sabi sa kasulatan, ang baboy, paliguan, ang bihisan, paliguan mo, pagpalik na naman sa putikan, pagka pinakawalan mo. Hindi dapat maging ganon. Once tayo nabihisan, dapat tuloy-tuloy na. Kung ano yung ibinihis sa atin na malinis. Imagine, nilinisan. Tapos binihisan ng maayos. Tapos babalik sa putikan. Ibig sabihin, damit lang yung nagbago. Pero yung sa kalooban ay wala.
This whole armor ng buong kagayahan ng Diyos. I believe. Yung nais natin makita, yung sinasabi ng Ephesians 6. Verse 10. Magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Of course, nais natin yung maranasan, ang kalakasan ng Diyos. Then, ibihis nating tunay, hallelujah, ang buong kagayakan. O i-apply, hallelujah, ng totoo sa ating mga buhay ang buong kagayahan ng Diyos. Nais natin maranasan totoo yung kapangyarihan, yung kalakasan na meron, ang armor na ito, na kayang tumagal, hallelujah, sa mga lalang ng kaaway. Kailangan itong i-apply sa ating mga buhay. Kailangan ang nagbihis nito ay nakaranas ng pagbabago, hallelujah, sa kanyang buhay. Imagine, ang isang tao, isang paglarawan lang mga kapatid, nagbihis ng full armor of God, pero buhay pa rin sa takot. Pag oras pa rin ng mga problema, ay nanlalamig. Pero, sasabihin niya, meron akong whole armor of God. Yung totoong kalakasan na ito, hallelujah, merong nagbago, hallelujah, sa ating mga buhay. Dahil hindi natin makikita yung sinasabing kalakasan. Hindi natin i-apply sa ating mga buhay. Sabi ng banggit natin kanya, tayo nasa digmaan. Nais nating maranasan yung kalakasan ng kagayakan ng Diyos. And dapat merong pagbibihis. Full armor of God. Hirap yung ibibihis mo yung full armor, pero nandun pa rin tayo sa old nature. Merong magbago. Sinabi natin kanina, it's an whole armor, buong kagayakan. Hindi tayo pwedeng mamili kung ano lang ang isusuot. Sabi natin kanina, kakailanganin natin lahat. Hindi natin mararanasan yung full protection ng armor. Kung helmet ka lang, wala kang breastplate, open ka dito. Espada lang yung dala. Sandals lang, kulang yung iba. So ano ba itong armor na ito, mga kapatid? Kung babasahin natin, titingnan natin yung mga sunod na verses. Pamilyar naman tayo dito. Mapatungkol ito, yung whole armor of God, may pag-a-apply ang mga kalooban, salita ng Diyos sa ating mga buhay. Yung pagbibihis na yun ay ang paglakad, paghayag ng kalooban, salita ng Diyos sa ating mga buhay. Yun yung armor na ating kailangan, mga kapatid. Dahil kung hindi natin ibibihis at lalakad tayo, sabi natin kanina, mamimili lang. Or kung ano lang yung gusto nating suot, ayun lang. Wala tayong full protection. Patungkol
sa mga kalooban, salita ng Diyos na apply na dapat mahayag sa buhay ng tao. Tutuloy natin. Verse 14. Ito, dinescribe dito yung iba't ibang bahagi ng armor, mga kapatid. Tingnan natin. Verse 14, stand therefore, having your loins girt about with truth. Magsitibay nga kayo ng inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan. So yan yung isang bahagi ng armor, mga kapatid. Katotohanan. Anong gagawin natin sa katotohanan? Sabi ng verse ay ibigkis sa ating mga baywang. So sa yung girdle na yan ay bahagi ng armor ng Roman soldier na na leather yan na may mga bakal na design. Tapos merong parang bababa na mga strap ng bakal din bilang protection. At parang belt pero may mga bakal na protection pa yan na ginagamit upang parang kagaya ng belt panghawak sa pantalon or para stable yung iyong armor, yung shield. At protection sa mga pambabang bahagi. At yung girdle na yan, yung pangbigkis na yan, literally ay parang lagayan ng mga armas. Yung mga espada, dyan nilalagay. Na hindi na kailangan palaging hawakan. At isa pa, yung girdle na ito, yung parang belt na ito, parang meron siyang symbolism, parang emblem siya ng isang sundalo na once na kahit hindi nila suot yung kumpletong armor, meron silang belt palagi na ganito upang makilala sila sa ibang mga ordinaryong tao na sila yung mga sundalo. Tapos kapag parang yung superior, kapag pinatanggal yung belt ng isang sundalo, parang hinihiya yung sundalo. Or parang sinususpend sa tungkulin kapag pinatanggal yung kanyang belt. So, sabi natin kanina, siya yung parang nag-hold sa iba pang mga armor para stable, para hindi maluwag, hindi kakalog-kalog. Parang girdle. Para siya yung base foundation ng whole armor, yung sabi natin kanina, lagayan ng weapons at nag-hold ng iba pang bahagi ng armor. At hindi dapat tinatanggal dahil kahihiyan sa isang sundalo na tanggalan siya ng belt. So yun yung dapat nating isuot, yung bigkis ng katotohanan. Dahil sabi natin kanina, yung whole armor of God ay may ginagawa sa ating buhay. Hindi lang basta claim, but from old to new nature, ito ay may ginagawang mga pagbabago. Una, ang parang foundation ng armor, parang nag-hold sa lahat, ay ang katotohanan, mga kapatid. Kung gagamitin natin ang whole armor of God, ang pinaka-foundation nito, walang iba, kundi katotohanan. Yun yung ating emblem, hindi yung ating mga sariling lakas, hindi yung ating mga kakayahan, yun yung sinisimbolize ng ating belt, yung katotohanan na ating tinatayuan, na hindi dapat hubarin at hindi dapat mawala sa ating mga buhay. At bilang connected sa ibang armor, minsan, di ba? Ang espada, mababasa natin mamaya, which is the Word of God, ay dapat founded pa rin sa katotohanan.
Dahil merong mga gumagamit ng salita ng Diyos na may hidden agenda. Kagaya ni Satanas. Nagko-quote ng salita sa scripture pero may hidden agenda. Hindi lang basta natin gagamitin ang salita ng Diyos as sword, but kailangan founded sa katotohanan. Na may honest, sabi ng ating binasa, walk honestly. Tamang motibo, hallelujah, ayon sa kalooban ng Diyos. Yun yung ibibigis natin sa ating mga baywang, ang katotohanan. Dahil ginagamit ang salita ng Diyos minsan ng mga tao sariling interes, sariling kapakinabangan, na kahit dayain ng tao. So, ang unang-unang bagay natin kailangan, ang mabuhay tayo sa katotohanan, mga kapatid. Yun yung foundation ng ating armor. Nang pang hindi siya maluwag, bagkus tight at sakto para protektahan tayo. Verse 14. Stand therefore, having your loins girt about with the truth, and having on the breastplate of righteousness. Baluti ng katwiran. Yan yung dito sa katawan na nakakover na bakal. Harap at likod yan. Na protection ng isang sundalo. Of course, protection yan dahil of course, nandito sa bahaging ito yung mga vital organs. Pagka tinamaan, patay agad ang tao. Puso, dyan ang baga. Yung mga masela na internal organs. Ay talagang kinokoberan ng makapal para sa oras ng labanan ay makatagal yung isang sundalo. Yan. So inilarawan sa ganung paraan yung breastplate of ating covering na breastplate ay righteousness. Katwiran. Walang iba, di katwiran ng Diyos. Saan ko na lang. So, upang protektahan, of course, ating kaloob-looban. Dahil, sabi nga, ilang mga commentaries, dahil minsan nandyan ng puso sa bandang dibdib. So, kailangan ng breastplate para protektahan. At sabi nga sa kasulatan, ang puso ay madaya. Sa lahat. So, protection sa buhay, sa ating mga puso, relation sa ating mga motives, mga desire ng ating mga puso, sa character, sa inner man. Protektahan yung kaloob-looban. At ang ating sandata, mga kapatid, at isang bahagi ng ating armor ay ang katwiran. Sabi natin kanina, hindi lang ito basta claim, kundi dapat may nangyayari sa buhay ng tao. Suot niya ang armor, siya ay nabubuhay sa katwiran ng Diyos. Kung aatakihin ang kanyang puso at lalagyan ng mga desires na hindi magaganda, mga maling damdamin, lalagyan ng mga maling kung ano, kaisipan na kung ano-ano, merong katwiran ng Diyos na siyang haharang. Hallelujah. Upang maprotektahan ating pagkataong loob. Dahil isa yan sa mga maselan na bahagi ng tao. Righteousness.
Ganun kahalaga na mabuhay tayo sa katwiran, mga kapatid. Huwag nating biru-biruin ang salita ng Diyos. Hindi ating ipamuhay at lakaran ang buong katwiran. Hallelujah. Dahil yan ay bahagi ng whole armor of God na magiging ating kalakasan. Ang paglakad sa katwiran. Ang iyong mga paa ay panyapak ng paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Feet shod, parang sa ngayon, boots, ang military boots. Na protection. Of course, ginagawa yan, may special design yan nung mga panahon ng Romans. Na parang mga rubber shoes, yung hindi madulas, may mga spike para hindi makalakad ng maayos yung sundalo. May kapit. Hindi siya madaling matumba. At isang bahagi ng ating armor ay ang gospel of peace. Ang paa ay mapatungkol sa lakad ng tao, sa decisions at uri ng pamumuhay na kanyang makapasyahan, na kanyang nilalakaran. Kailangan guided with the preparation of the gospel of peace. Ay lumakad sa kapayapaan. Having peace. No? Once na tinanggap natin yung ebanghelyo, ba? Yun yung nagbigay kapayapaan sa atin. Dati tayo mga naliligaw, dating hindi alam ang gagawin, dating walang katiyakan. Ngayon ay may kapayapaan kay Kristo. Ating nilalakaran. At dapat manatili tayo sa ganong paglakad. Hallelujah. Dahil once na ang tao ay walang kapayapaan, puno ng takot, puno na naman ng alinlangan, puno na naman ng mga pagdududa, walang katahimikan sa puso. Dapat ay lumakad sa kapayapaan. Next. Sa verse 16. Above all, taking the shield of faith, wherewith we shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Bukod sa mga armor na sinusuot, meron din dapat tayong kalasag ng pananampalataya. So dapat tayo lumalakad sa pananampalataya. At naninindigan at tumatayo sa pananampalataya. Dahil yang pananampalataya na ating taglay, hallelujah, na kaloob ng Diyos, sabi natin binasa, yan yung ipang sasangga. Once na umatake ang mga lalang ng kaaway, na may maningas na mga suliging, mga fiery darts, imagine yung pana na may apoy. Kailangan ng pananampalataya na applied sa ating buhay. Of course, walang iba. Pananampalataya, salita ng Diyos. Na sa oras na aatake ang kaaway, imagine kung wala kang panangga, anong gagawin ng tao? Tatakbo. Imbis na siya ay makaharap sa mga gawa ng kaaway, wala siyang shield of faith. Takbo na lang para safe. Wala siyang maisasangga dahil walang pananampalataya. Oras na umatake na ang kaaway. Sabi niya, kailangan natin siyang harapin. Kung hindi, patuloy lang siyang parang si Goliath, natatawan-tawanan ng mga anak ng Diyos. So, paano natin siya maharap kung walang pananampalataya? Merong provided na shield of faith upang salagin ng mga gawa ng kaaway. So, paano tayo sasalag? Tayo naninindigan sa pananampalataya.
Ilagay ka sa kahirapan, nakatayo ka sa pananampalataya. Ilagay ka sa kasakitan, nakatayo tayo sa pananampalataya. Sa karamdaman, hallelujah, sa kakulangan, kahirapan, nakatayo tayo sa pananampalataya. Yun yung ating pangsangga. Mga tao hindi nakatayo sa pananampalataya. Suko na, ayoko na. Papahinga muna ako. Ang daming problema. Hindi masangga. Wag gusto matakbo. Ang lalamig. Pero yung pananampalataya, ang ating kalasag, mga kapatid. Salamat sa pananampalataya na inilagay. Kaloob ng Diyos. Na isasangga natin saan mang sitwasyon tayo malagay. There is shield of faith. Ganun natin, ingatan ang pananampalataya. Minsan, ang mga tao hindi makasangga, magdidesisyon na lang ng kung ano-ano. Labas sa kalooban ng Diyos. Hindi masalag yung gawa lalang ng kaaway. Anong nangyari? Tinamaan. Ayun. Lumayo sa kalooban ng Diyos. Hindi nasalag, hindi nakatayo sa pananampalataya. Helmet, 17. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan. Helmet of salvation, protection sa ulo. Symbolizing ating mga kaisipan. First Thessalonians chapter 5. Ilan mga verses na lang, mga kapatid. First Thessalonians chapter 5, verse 7. For they that sleep in the night, and they that are drunken in the night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for our helmet the hope of salvation. For God has not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Pagpapaalala na tayo may pag-asa sa kaligtasan. The helmet, the hope of salvation. It reminds us na huwag tayong patulog-tulog. Hallelujah. Sa mga huling araw na ito, silang mga patulog-tulog, mananatiling tulog sa gabi. Silang mga lasing-lasing sa gabi. Ngunit sabi ng kasulatan, tatapwat palibhasay tayo mga anak ng araw. Mga pigil tayo. Huwag tayong gumaya sa kaisipan ng sanlibutan ito. Hallelujah. Na tulog at lasing. Isuot natin yung helmet, yung pag-asa ng ating kaligtasan. Yung ligtas sa gabing ito. Yung ligtas sa gabing ito, mga kapatid. Yan. Yung dapat ang ating kaisipan ay nandoon sa mga bagay na makalangit. At hindi sa mga bagay ng lupa. Yun yung pag-asa ng ating kaligtasan. Imagine, diba? Mahirap naman ng tao ay magsasabing ligtas, pero nagpapakalasing sa buhay sa libutan na ito. Should wear the helmet of salvation. Colossians 3. Verse 1. Kung kayo nga'y muling binuhay, nakalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nga sa itaas, na kinaroroonan ni Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat tayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Yung kaligtasan natin tinanggap, mga kapatid, tayo namatay sa dati katao at binuhay kalakip ni Kristo. So, merong paglalagak ng kaisipan sa mga bagay sa itaas. Setting our minds. No?
on things above. Kung ang ating pag-asa ay sa kaligtasan, of course, magiging priority ng ating buhay ang mga bagay ng Diyos. Hindi na ang mga bagay ng lupa. Set our minds. Ephesians 6:17, mas na lang. At ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Sword of the Spirit. Yan ang ating weapons. Of course, di ka lang puro armor, nasasalag. Kailangan mo ring lumusob at tumata. Hindi ka lang didepensa sa mga gawa ng kaaway. Tayo ay sasawata. Sa pamamagitan ng espada, walang iba kundi ang salita ng Diyos upang sila ay magsitigil na sa pag-atake. Kailangan mo sawatain. To destroy the enemy. Yan. Wala tayong ibang kailangan kundi ang salita ng Diyos. Use the word. Sabi natin, kaya hindi para maglagay ng hidden agenda, kagaya ni Satanas. Ikot ang salita ng Diyos para for personal gain, kundi ito ay nakatayo sa katotohanan, nakabigkis sa ating baywang, at yun, hallelujah, ang mabisang pangwasak sa mga lalang ng kaaway. Sa oras, hallelujah, may mga pagluso, may mga lalang ang kaaway, meron kang salita ng encouragement, salita ng pagpapala, salita ng pagtuturo, salita ng pagtutuwid, salita ng pananampalataya. Hallelujah. Hindi lang to defend, but to rebuke. Hallelujah. Ang mga gawa ng kaaway. Ginamit niya ng ating Panginoong Hesus. Siya dayain tinatangkang dayain ng diablo. At ginamit din si Satan ng mga salita sa scripture, pero sa maling paraan. At hindi siya nanaig dahil merong gumagamit ng salita ng Diyos sa katotohanan. Meron tayong armor and sword. Sa oras ng iyong problema, ipangsasaway mo sa gawa ng kaaway ang salita ng Diyos. Sa oras ng iyong pangangailangan, mga kagipitan, ipangsasaway mo ang salita ng Diyos sa mga kasinungalingan ng kaaway, hallelujah, na nagsasabing, wala ka ng pag-asa, wala ka ng magagawa, hanggang diyan ka na lang. Anong sandata natin? Mga pangako ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Yun yung sandata na meron tayo. Mga pandaraya ng diablo na naglalagay ng takot sa ating mga puso at naglalagay ng mga pangamba. Gamitin natin ang ating espada. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. Dahil some point, sabi nga last Sunday, some point, merong punto sa buhay, kailangan ding lumaban na. Hindi ka lang sasalag. Paggamit ng salita ng Diyos sa katotohanan, paninindigan, mga kapatid, at pagtayo. Yun yung ating sword. Gamitin natin sa katotohanan, gamitin natin sa pagtayo. Salita ng Diyos, gamitin natin sa pagsaway, hallelujah, ng mga kasinungalingan ng kaaway. Gamitin natin against discouragements. Gamitin natin salita ng Diyos sa mga problemang lumilitaw sa ating kalagitnaan. Kung mga katwiran lang natin,
wala tayong magagawa. Nahihirapan tayong lumaban. Pero, meron tayong sandata. Pag ginamit natin, masasabi natin effective, mga kapatid. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. So, really, nandun na lang. Ayun ang Ephesians 6, verse 10. Sayin natin. Finally, my brethren, be strong in the Lord. Magpakalakas tayo sa Panginoon. And in the power of His might. Ang sinasabi natin kanina, gusto nating maranasan yung kapangyarihan ng Kanya. Kalakasan ng Kanyang kapangyarihan. Mararanasan natin kapag nahayag ang salita ng Diyos, nahahayag ang kalooban ng Diyos sa ating buong pagkatao. Suot natin yung whole armor of God. Hindi lang ito simpleng pagpapakalakas ng loob. Malakas ako sa Panginoon. Malakas ako. Masaya ako palagi. Isa ng tao, malakas kapag masaya. Pero pag malungkot na, mahina na rin. Merong whole armor of God. Hallelujah. Salamat. Merong provided na armor ang Diyos upang sabi nga tayo magsitibay at masaway yung mga lalang ng kaaway. Okay? Sino nagpapasalamat sa Diyos sa gabing ito? Yan. Hallelujah. There is an whole armor of God. Ang Diyos ay hindi nagkulang sa protection sa ating mga buhay. Yan. Isang bahagi na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, pero tinuturuan din niya tayong lumaban, mga kapatid. Kailangan sa pakikibaka, suot natin ang whole armor of God. Sabi nga, tayo ay nasa digmaan. Mahirap magpaisi-isi sa gera. Mahirap kulang-kulang ang damit sa gera. Imagine, sundalo ka, wala kang boots, nakapaa ka lang. At tinik ka. Kailangan natin ng protection ng ating Panginoon, mga kapatid. Then, apply, ibihis natin, hallelujah, ang buong katwiran, kalooban ng Diyos, hallelujah, sa ating mga buhay. Praise the Lord. Hindi na pakabahin. Tayo magsitayo. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Oh,